Mahirap po talaga mag-browse sa Facebook at habang nagbabrowse po tayo ay nakakakita po tayo ng ganito at pag kinilig po natin to ay matatransfer po tayo sa site ng Shopee or Lazada, and then after 3 days, boom! Wala na po tayo magawa kundi nandito na po siya. So ito mga meron, namili po tayo ng sapatos ng ating side stand. Ito nga po pala yung nabili natin sa halagang 77 pesos at hindi pa po kasama doon yung shipping fee. Buti lang meron po tayong free shipping fee. Meron pa po siyang kasamang ganito. Ayun, may tools po siya na panghigpit ng ating mga tornilyo at meron pa po siyang kasamang rubber pad na siya naman pong isasapin natin dito sa loob upang hindi magasgas at magkaroon pa po siya ng konting grip. Ito nga pala ay mayroong iba't ibang kulay. Kung may balak po kayo mamili ay mamili na lang po kayo dyan. At sa kanya naman parts, ito ay nahati po sa tatlo. Itong pinaka base niya, itong pinaka nasa ibabaw at itong kanyang bolt. So itong base niya at sa ibabaw, ito po ay made in alloy. Ano, hindi po siya dinidikitan ng magnet. Pero itong bolt niya, ito po ay dinidikitan ng magnet. Kaya posible po ito ang kakalawangin. Ayan, palitan nyo lang po siya ng stainless kung siya po ay kakalawangin. Sa pagkakabit naman, meron po siyang pasunod na rubber pad. Siksik nyo muna po ito sa loob. At pagkasiksik nyo, medyo lawagan nyo ng kante. Itong kanyang bolt, ayan, konti lang naman. Ayan. At saka natin siya isasaksak dito sa ating side stand. Pagkasaksak po natin, ay syempre hihigpatan na po natin itong tatlong tornilyo. At sa paghihigpit naman po is alternate lamang para balance po yung pagkakalapat niya. Pag ganito po yung nangyari, mahigpit na po lahat ng bolt pero maluwag pa rin. Ang gagawin lang po natin dito ay magdadagdag lang po tayo ng sapin na goma sa ilalim para po humigpit siya. Yung gagamitin ko po, hindi na po itong goma na to, kundi itong mating na to. At binakat ko na po siya sa likod para humubog at para makuha ko po itong pinaka goma niya. Yung panlalagay po natin sa gitna. Kaya gugupitin po natin to. Ating pansasapin dito para tumaas siya. Ayan. I-break na po natin yung ating tatlong tornilyo. So, saka na siya isasaksak. At saka yun, after po natin mahigpitan lahat ng tornilyo, ito na po siya at super higpit na. Hindi na po siya matatanggal at ready to use na po itong ating sapatos ng side stand. So, testing po tayo. So ito na po yung ating finish product. Ating natin kung ayun, wala po siyang kalug-kalug at stable na stable. Ano pong purpose? Para sa akin ay for beautification lang. Kumbaga dagdag pogi lang po sa ating motor. Dahil sa performance naman, wala naman po nakikitang pagkakaiba sa ating side stand. Kung ito lang at wala po siyang sapatos. Kung sinasabi naman po natin na dagdag clearance, halos parang wala din po. Dahil nasa 2 to 3 mm lang po yung dinagdag na clearance nitong ating side stand. At kung dagdag naman po lapad, para sa akin mga pare ko, hindi naman po siya ganun kalapad. Dahil konti lang din yung dinagdag nyo. Mas malapad po sana kung ganito yung ating ilalagay. Sigurado pong mas malapad. Pero kung ganito lang din, wag na po tayo magbakasakali at gawin natin na i-side stand po ito sa mga bato-bato. Posible po ito mabiyak sa gitna kung sakasakali yung tutugtong lang po ay yung both side lang at wala po sa gitna. Dahil ito po ay alloy lamang at hindi niya po kakayanin yung bigat nitong ating motor. Kaya para sa akin po ay dagdag pogi lang po ito sa aking motor. So ganito lang po yung ating video mga pare ko at thank you for viewing. Paalam!